sa mga kapatiran, hallelujah, na minsan nagkukulang. Amen. Ibibigay natin yan kung sino yung mga naka-authorize sa mga leaders ito na may naalaman, mga kapatid ko na tao na medyo talaga nahirapan, magbibigay tayo, mga kapatid, kasi it is more blessed to give than to receive. Masarap magbigay, mga kapatid. Everybody say amen. Masarap magbigay. Ito yun, mga kapatid ko. Ito yung sinabi, mga kapatid, ng isang mga ngaral. Hallelujah. Si Charles Swindoll, mga kapatid, sabi niya, pakilagay, mga kapatid. Sabi niya, mga kapatid, niisip niyang mabuti. Bakit sinasabi ng salita ng Diyos? It is more blessed to give than to receive. Bakit gano'n? Siya minsan nagtaka. Manggagawa rin siya ng Diyos, mga kapatid. Nagtaka siya. Bakit? Mas mabalat ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Meron siyang reason sa binigay, mga kapatid. Ito, una, number 1. Yan. Ang pagbibigay kasi, mga kapatid, giving encourages unselfishness within us. Pag nagbigay ka, mga kapatid ko, nawawala yung pagiging ganyan mo. Ano ibig sabihin ng ganyan? Pagiging maramot. Selfish. Yan. Na-encourage ka sa sarili mo. Ang sarap pala magbigay. Totoo yun, mga kapatid. Pag nakapagbigay ka, ang sarap ng maramdaman mo. Pangalawa. Tingnan mo yung pangalawa. Yan yung kanyang reasons, mga kapatid. Yan. Giving brings others needed relief and encouragement. Pag nagbigay ka, anong naramdaman na nagbibigay? Masaya ang puso mo. Tanungin mo yung binigyan mo. Anong nararamdaman niya? Wow, napakahalaga ko pala sa kanya. Diba? Imbis na may problematic siya, medyo naibsan yung kanyang puso, mga kapatid. Nare-relieve siya. Mga kapatid, parang naibsan yung nararamdaman niyang bigat. Kasi ang sarap pagka nagbigay ka. Amen. Kaya sabi ko nga sa inyo, pag lumabas kayo ng bahay, mga kapatid, dapat may dala-dala kayo 100 palagi. Bakit, pastor, may 100 palagi? Mali mo makadaan ka dyan, mga kapatid, ng bulog, bibigyan mo. Huwag mong sabihin, ay, sindikatin, pastor, wala ka nang pakialam doon, kay singhutin pa na ng rugby yun. Ang importante, nagbigay ka. Ang reason ko, nagbigay ka. Ikaw yung nagbigay. Nung magbigay ka, anong naramdaman mo? Diba? Meron kang kakaibang naramdaman. Ang sarap palang gawin at ulit-ulitin yun. Ngayon, magtataka ka, paano ba sa pag naubusan ako, ay hindi mo na problema yung katiwala ka lang. Hindi ka maubusan. Kasi yung amo mo, mayaman. Amen. Yung amo mo, mayaman. Sino? Si Jesus Christ. Mayaman. Ano ba kasunod, kapatid? Ayan. Ito, yung kasunod. Si Kristo man kaya ang model natin. Yun yung ating susunod. Si Kristo, giver. Yes. Hindi ka pa humingi, binigay lang niya. Una niyang ibinigay, yung buhay niya. Ay, grabe, ang hirap nun. May nangangailangan, bulag. Nakakita. May namatay, nabuhay. May nagutom. Humingi lang siya ng 5 isda, 3 tinapay. Napakain niyang 5,000 katao, mga kapatid. Kasi giver siya. Isipin niyo mabuti yun. 5 tinapay, 5 isda, 3 tinapay. 5,000 ang pinakain. Ibig sabihin, mga kapatid, pag nagbigay ka, nagmumultiply yung blessing na darating sa buhay. Amen. Hindi ka mawawala. Because it is more blessed to give than to receive. Ulitin ko, huwag lang sa salapi tayo magbibigay. Pati buhay natin. Amen. Masimulan mo talagang totoong paglilingkod sa Panginoon. Hindi optional. Pagod ako ngayon, hindi na pwede magsimba. Kahit pagod ka, pilitin mo. Yes. Pagdating dito, maibsan ka ng pagod. Amen. Amen. May problema ako, hindi ba ako pwede magsimba? Kahit may problema ka, sumimba ka. Pagdating mo rito, mawawalan ka ng problema. Yes. Amen. Yan yung katotohanan. Amen? Kasi ang ibig magligtas ng kanyang buhay, nawawalan ito. At ang sino mang magbigay ng kanyang buhay para sa Panginoon, nagkakaroon. Amen. Amen. Isa-isip lang natin, mga kapatid. Tandaan natin, ang buhay natin ay huwag natin angkinin na atin. Yes. Yun lang ilagay nyo sa isipan mo. Hindi mo na pag-aari yan. Meron nagmamay-ari niyan, mga kapatid, ang Diyos. Takot kang magutom?
Takot kang mahirapan sa buhay, mga kapatid. Hallelujah. Takot kang mawalan, ikatiwala ka lang ng Diyos. Tandaan nyo, katiwala ka ng Diyos, mga kapatid. Tandaan nyo, meron nagmamay-ari sa'yo. Saan ka ba nakakita na ang katiwala siya nagpapasweldo sa amo? Meron na ba? Na yung katiwala, yung katulong, siya, amo, magkano sweldo mo? Sweldohan kita. Meron na ba? Wala. Ang amo mo ang nagpapasweldo sa'yo. Gawin mo lang yung gawin mo. Kung nagtatrabaho ka, magtrabaho ka lang na magtrabaho, hayaan mo ang amo mo sumweldo. Pag bulakbol ka, ay paano ka pasweldohin ng amo mo? Logic lang yun. Yes. Logic Amen. lang. Pagpasipag ka sa paglilingkod sa Panginoon, kahit na mga kapatid, mahirap ginagawa mo. Yes. Sa akala mo ba, hindi gaganti ang langit sa'yo? Amen. Gaganti ang langit sa'yo. Kaya nga, ang lahat ng bagay, mga kapatid ko, pag sinunod natin ang Panginoon, mga kapatid, hallelujah, yun ang totoo. Pag pinag-usapan ng giving, bigay mo lang na ibigay ang buhay mo sa Panginoon, mga kapatid, at nasa iyo. Gift mo, talent mo, ibigay mo, paggamit mo sa Panginoon. Yes. Kaya kita mo, i-bless ka ng Amen. Panginoon, mga kapatid. Amen. Huwag kang mamaya. Dahil hindi yan sa'yo. Meron bang mga kapatid? Abay, kung pagkaloob sa akin mga bagay nito, sasabihin sa akin ng amo, pamigay ko yan. Abay, pamigay ko lahat. Hindi naman akin yan eh. Alam ko may nakareserve ang amo ko. Yes. Amen. Amen? Yan yung katotohanan. Huwag tayo mga kapatid ko, hallelujah, magkatubili na ibigay una sa lahat ang buhay natin sa Panginoon. Dito mo lang ma-recognize na ito pala ay pag-aari ng Diyos. Yes. Everybody say amen. Amen. Kaya nga, recognizing God's ownership. Lahat ng nasa iyo ay pag-aari ng Diyos. Amen. Kung hindi ukol, hindi ukol. Pwede niyo ubusin yung laman ng wallet mo sa isang igla. Sa totoo lang. Amen? Amen. Totoo yun. Pwede ubusin, mga kapatid ko ng Diyos, ang yaman mo kahit ilang milyon pa sa isang igla. May nangyari na yun. Yes. Amen. Pinagpala ng Diyos ng milyon-milyon, kinalimutan ng Diyos. Mm-mm. Isang mata lang, Wala na. ubos ang yaman. Yes. Bakit? Hospital dito, hospital doon, sakit dito, sakit doon, bungkol dito, bungkol doon. Party-party. Lag lang, hospital agad. Party-party. Ubos lahat, kaya wala. Pati buhay, nawala. Yes. Yun yung sinasabi ko. Kaya bali say amen? Amen. Kasi pinagkatiwalaan ka, pero mo pinagkatiwalaan ka, mga kapatid. Wala ka nang pakialam ngayon sa nagkaloob sa'yo. Binigyan ka ng kalakasan ng katawan mo, mga kapatid ko. Pupunta ka lang sa gym, puporma-porma ka, mga kapatid ko. Alin mo yung katawan na porma-porma. Ibigay mo yan sa Diyos. Yes. Amen. Everybody say amen? Everybody say praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Yun yung dapat nating isipin, mga kapatid. Yun yung dapat nating isipin. Maglingkod tayo sa Panginoon para itong 2016 na ito, i-bless at i-bless. I-compare mo 2015 and 2016. Compare mo ngayon. Pagsimulan mo ngayon, dahil pinasimulan mo na ngayon, nandito ka, hallelujah. Buhanin mo ngayon hanggang December 31 kung ano ang naging resulta Yes. sa buhay mo at kung ano ang magiging iba sa buhay. Amen. Amen. Amen? Amen. Dahil ako'y naniniwala, itong 2016 na ito, hallelujah, malayo ang maakyat natin. Yes. Kasi unggoy ngayon. Hallelujah. Hindi tayo bumabasi doon. Magkakaungguyan tayo niyan. Pagbasihan natin ang ating Panginoon. Yes. Serve the Lord with all your heart. Amen. Gusto natin pagpalain tayo. Paglingkuran natin. Amen. Tumayo na yung lahat na.